Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Gudo and today we're going to do the virtual assistant all-in-one training version 2.0. So this training was launched last 2021 pa as a training for people who wants to work from home, no, during the pandemic, no. And I'm very, very happy to say that the virtual assistant all-in-one training produced so many people around the world na nakagtatrabaho na as a virtual assistant ngayon. But, we know that, time pass and technology evolves so that we keep updating, no, keep updating our tools, keep updating our tech, no, in order for us para makasabay tayo dun sa pagbabago, no. Usually the applications that we're going to update, no, ay gumagana pa rin naman, kaso nga lang syempre nababago yung interface, na-update yung mga button, 'di ba? Yung parang Facebook, 'di ba? Pag sa Facebook kasi yung mga tools na update, yung mga keys, no? And the same thing with the applications that we are using na ipapakita natin dito, no? So welcome back to the version 2.0. Sa mga tao na nagtatanong ng updated version, this is it. No, I updated the training but syempre nandun pa rin yung um factor, no, dati na mga introduction, no. So in this video I'm going to give you an introduction to that training, no. So yeah, bago ang muna ang lahat, I have to show you the people who already been successful with the training, no. Ito lang yung mga tao na mangilan-ngilan lang na nakita ko, no, na na-save ko pa para maipakita sa inyo na yung training natin last 2021 was very successful. It was a very successful training. It was a training well, given to itself alongside with the people who helped me build it, no? Salamat to sa mga tao nag-build ng training na yon. And ito yung mga tao na naapektuhan yung buhay nila dahil dun sa training. Natulungan sila magkaroon ng trabaho sa bahay, maiba yung ways ng living nila, no? So, these are the people, no, that I'm currently showing to you. Siguro, ito, konti pa lang to, guys. Sinasabi ko sa inyo, guys, konti pa lang ito dun sa mga taong natulungan na natin. Kasi hindi ko naman pwedeng ilagay ito dito eh, lahat sila, 'di ba? At saka yung iba, hindi ko na rin po na save, hindi ko na rin po na screenshot, no, kung saan-saan. At marahil yung iba ay nagkaroon na po ng work pero hindi naman sila bumalik sa akin. Kumbaga, some of them did not message me, or kumbaga ito lang yung mga tao na nag-message sa akin alongside doon pa sa mga tao talaga na nag-message sa akin na hindi ko na save. Sobrang dami po nila. Halos every week po may nagme-message sa akin na nagkaroon na po ng work sa bahay. So yan, no? So bago ang lahat, bago natin simulan yung training, I hope no people already subscribe in this channel, no? And comment kayo guys. I will be a virtual assistant. If you are aspiring to be a virtual assistant, we know that we can do something about it, and that's the reason why we're watching this video. At sana, no, sana kung inyo pong papayagan, no, sana po ay makapag-comment kayo or makapag-subscribe dito sa video na to para at least malaman ko nandyan kayo, no, may nanonood sa atin, no. So yun lang po guys. So bago ang lahat, hit subscribe and comment po, no, sa inyo. Okay, the Meet Your Trainer. Ako nga po pala si Chad Godoy, isang mechanical engineer dati po, way 2014. I was working in the corporate as an engineer. No, 2015, I started working as a virtual assistant, and currently 2024, still currently working as a virtual assistant or SMM for dietversusdisease.org. Um, So yeah, this is Chad Godoy. So thank you po. Welcome po. Yan po ako. No, pasensya na po, ayoko ipakita yung video ko kasi medyo nahihiya po ako sa camera ngayon kasi medyo mataas po, mahaba po yung bigote natin, no? Hindi masyadong presentable pero madalang po kasi ako mag-shave, no? So pagpasensya niyo na, hindi ko po i-record yung sarili ko, yung video ko para hindi rin po ako mailang, no? Kasi minsan pag nakikita ko yung sarili ko sa video, naiilang ako sa itsura ko minsan, or parang hindi ako at ease, no? Pag nakikita ko yung sarili ko. So pagpasensya niyo na if I'm not going to be shown as a video, but still the training speaks for itself naman po. So yun. So guys, no,
unang-una sa lahat, dati po nung ako yung mechanical engineer, no? Ah, medyo okay naman po yung trabaho ko as an engineer dati. Masaya naman po ako nagtatrabaho as an engineer. Nagde-design ako ng mga machine, tumutulong ako sa field, no? Ang unang trabaho ko po ay isang engineer po sa isang mining industry na ah, naghaha nagbabasag ng bato, no? Sa mga yung mga tinatayo pong mga building, syempre kailangan ng mga three-fourths, kailangan ng mga bato para maitayo mo ang building, di ba? Yung mga hinahalo sa semento. So, yun po yung trabaho ko. I'm working as a mechanical engineering planner and mechanical engineering strategist, no, sa loob po ng planta. Ako ay nagdo-drawing, umiikot sa planta, nagro-routine. So yun. Kaso nga lang, no, syempre I was looking for another place to work on. Kumbaga medyo nabobore ako sa trabaho ko. I was working like 12-hour shift on a 12-hour shift, laging required overtime. So medyo napagod ako, no. That's the reason why I look for other jobs as a work from home employee, no. Binless tayo ni Lord na nagkaroon po tayo ng trabaho ngayon as a virtual assistant. That's the reason why I'm speaking to you right now. This is my dream, no, para makatulong din po sa ibang tao, no, para maibigay ang aking talento bilang isang tao at isang individual, no, at nagpapasalamat po ako na nandito ako sa inyo na nagtuturo. So yon, no. So ano bang expectation po natin during this training, no? At the end of the training, you will be able to be a mid-level virtual assistant. Bakit mid-level lang? Hindi ba pwedeng expert level? Kung ano, 'di ba merong kasi dito may iba't iba kasi para po sa akin ano, bilang isang virtual assistant. Ito po yung aking pananaw, no? Ang isang virtual assistant ay may tatlong level. Basic level, the virtual assistant can perform tasks that you train them to do but require no specific skill. So, yun yung basic level, no? Hindi masyadong specialized, walang masyadong skills, no? Parang day-to-day, ano lang, day-to-day admin work lang yung kaya. On the mid-level, of course, these virtual assistants have previous experience, but you need to work with them on what you want. Okay, ibig sabihin, sa mid-level, you have previous experience because you're going to experience a lot, no, on this training if you're going to apply it, no? Kung magpag-aaralan mo talaga tong training na to at kumbaga, matuturuan mo yung sarili mo, no? But still, you need to work with them on what you want. Kailangan pa rin ikaw turuan ng kliyente mo kung anong gagawin, no, sa mga bagay-bagay. Kailangan niya i-train sa business niya. But still, you are already skilled, no, with tools and applications that you need to know and you need to use in order for you to perform your tasks, no, as a virtual assistant. The expert level, of course, the virtual assistant have multiple years of previous experience. And the kicker is that they know not only can execute your project, but also be responsible for the success of the project. So yun yung expert level. Ang expert level kasi, sila yung mga virtual assistants na nakakagawa ng project, na-execute nila, and they are the ones who are responsible for the success of the project. Kumbaga, they have that responsibility na maging successful yung project na yun. Kumbaga sila mismo ang nag-handle ng kliyente. Hindi sila yung nagwo-work hand on hand lang. Kumbaga, they are the project manager, they execute it, and they'll be able to give some very good results, no? Hindi ko naman sinasabi, guys, na pag mid-level virtual assistant ka lang, hindi ka nakakapagbigay ng resulta. Hindi po yun ang ibig ko pong sabihin sa inyo, no? Mid-level po kasi, ah sinabi ko po yan kasi ah yun yung level na yung client hand on hand kayong nag-work with each other. Kumbaga, si client na alam yung trabaho, pinapasa niya lang yung trabaho niya sa'yo. At ikaw, virtual assistant ka, dahil ikaw ay mid-level, you will be able to learn what he's telling you and be able to do it without without any hardships for you. Kumbaga, madali mo na i-execute ang kung anong tinuturo sa iyo kasi you you're in the level na trained na. So, yun yung expectation ko, no? After this, a lot of videos that you're going to play on this training, no? So, uh,
I hope, no, sana maliwanag po tayo doon. At sana, no, kung sino man po kayo, you're aspiring virtual assistant, ma-reach nyo po yung point na yon kasi yun yung expectation ko para po sa inyo. So yung mission ko bilang isang trainer on this channel is that lessen the fear of people who wants to be in this industry and for each and everyone to easily get as much clients as they want. So I want you to lessen your fear. I want you to be on this industry but be happy doing it. Hindi yung takot na takot kayo, parang hindi nyo alam yung gagawin nyo, hindi nyo alam kung ano yung nasa loob ng ginagalawan yung industry. Baga, you will be, you will have a, you will have that vision, no? Na madali nyong magagawa ito at madali nyong ma-imagine yung sarili nyo dito na hindi kayo masyadong natatakot, hindi kayo masyadong kinakabahan. Siyempre, nandun pa rin yung kaba at takot eh, di ba? Hindi man nawawala po sa atin yun, di ba? Kahit ako din mismo po sa sarili ko, araw-araw na experience ko yung takot at kaba. Kasi kung wala yan, guys, hindi na tayo buhay. Nandun pa rin yun araw-araw. Pero siyempre, you will be able, the word lessen, no? I will be lessening your fear. So, yan. So, you will learn how to use majority of these applications, no? Pinapakita ko po sa inyo ngayon. So, right now, yung mga dati nating application po na tawag dito na ginamit, no? Yung mga dati nating application po na ginawa ay wala po yung mga AI. Kasi dati wala pa yung ChatGPT, ngayon meron na po, no? So we are going to tackle how ChatGPT can be used, no, in order for you to magawa mo yung trabaho mo as a virtual assistant. Paano mo mapapadali yung trabaho mo, no, using ChatGPT. Yeah, and all these applications in order for you to execute, no, your work as a virtual assistant. At least, no, kahit papaano may alam ka na, no, kung ano man yung ginagalawan nyo ng kliyente nyo, ano man yung mga trabaho ipapagawa nyo sa inyo, meron ka ng kaalaman sa mga application na yun at hindi ka na masyadong naguguluhan o hindi bago sa'yo para madali mong magawa yung kung ano man yung trabaho. So, supplementary books to read po, The Go-Giver, How to Win Friends and Influence People, Think and Grow Rich, and Rich Dad, Poor Dad. So, ito po yung mga supplementary books natin, no? Na pwede niyong basahin po. These are not requirement, no? Pero, malaki po ang tulong nito, no? Kapag nagwo-work ka online. These book, no? This book are very good, especially for people who are working online, no? Gusto magtrabaho sa bahay, um, gusto makakilala ng ibang tao, gustong yumaman, gusto magtayo ng business. These are the books that supplementary for your journey in order for you to reach the start of Charot. I mean, in order for you to be inspired, no? Kasi when you read kasi guys, you become inspired of what you read. You become nagkakaroon ka ng something in you, no? In order for you to, para magawa yung trabaho mo, ma-inspire ka, ma-develop mo yung sarili mo. Kasi sabi nga nila, pag nagbabasa ka ng libro, you be able to develop yourself as a person. De-develop yung utak mo, nagkakaroon ka ng ibang views sa sarili mo. So, that you can use on a day-to-day adventure mo bilang isang tao, isang profesional, no? At bilang isang future rich. Charot. So, yun, guys. Okay, I created this training for people that na-experience to, no? So, ito ay para sa mga taong pagod na sa napakahabang traffic sa araw-araw na pumapasok sa opisina. Ito ay para sa mga taong profesional na ayaw nagsasayang ng oras sa traffic, sa travel in order for them to get the work done. No, these are for you guys. No, if you are tired of your boss always yelling you, always trying to napagalitan kayo, no? So, ito ay para po sa inyo. So, kung pagod na kayo, kung nahihirapan kayo, ito po ang para sa inyo po itong training na to. So, ginawa ko po ito para you be able
to have at least a chance, no? At least a chance to work from home. Hindi ko naman po masasabi na pag pinanood niyo yung mga videos ko dito sa YouTube channel, ay sigurado na kayong magkakatrabaho. Pero at least, I will try to give you a glimpse, no? Kung ano ba talaga ang meron sa pag-work from home na magagamit nyo in order for you to motivate yourself and be able, no, to create the life that you want. And also, spend time with your families. Kasi importante po yun. No? Importante po na nakakapag-spend time tayo. If you're an OFW, malayo kasi pamilya nyo, mahirap, no? Pag meron kayong iniwan ng mga anak, walang nag-aalaga, syempre, kadalasan po yan, no? Marami akong kilalang mga tao na malayo sa mga anak nila, no? They have to go abroad, they have to work as marami like nurses or caregivers or domestic helpers in order for them to give money return back to for their family in order for their family to live the life that they you know that they um that they are capable of. But syempre, kailangan kasi monetary, di ba? Kailangan yung pera eh. So, umaalis kayo sa abroad or lumilipat kayo ng bayad, iniiwan niyo yung mga anak niyo sa mga nanay niyo. And this is are for you, no? Para at least kasi if you're working from home, you'll be able to understand and na makasama yung mga anak niyo kahit na nag-work kayo, no? You'll be able to provide for them and also look after them, no? Kasi yun naman po naman talaga ang importante, no? Kasi ah, isa rin po ako, no? Isa rin po ako sa mga taong anak ng OFW and I know mahirap po. Hindi lang po para sa mga tao na umalis sa bahay nila para mag-abroad or umalis sa mga iba't ibang lugar, papunta sa iba't ibang lugar para makapagtrabaho. Mahirap din po sa isang tao na naiwan, no, yung mga anak. Mahirap din po sa kanila yun. Hindi lang po sa isang half eh. Kasi syempre, di ba, hindi lang doon sa umaalis mahirap. Mahirap din po yung mga naiiwanan. So, ito po ay para po sa inyo, no, to be able for you to at least have some hope to return back, no, to your family and makasama sila or have more time with them if you're working in the office, in the corporate, hindi ka naalis ng bahay, you will be able to look after your kids every day, no, send them to school, mga ganung bagay ba. So, okay, guys. So, what is a virtual assistant? Bago yan, guys, I try to say to you guys, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, no? Bago po natin ipagpatuloy itong video na to, no? Sana po makapag-subscribe po kayo sa akin. At malaking bagay na po yan, no? Malaking tulong na po yan para po maabot natin yung pangarap natin na subscribers na 100,000. Right now, we are in 72,000. No? Right now, at this moment na sinushoot ko tong video na to, 72,000 na po tayo. Malapit na po tayo sa 100,000. At patuloy po tayong tutulong sa ibang tao na nangangailangan po. At malaking tulong po sa akin yan para maabot ko po yung ibang tao. Kapag nagla-like kayo, nagsasubscribe, or nag-share, malaking bagay po yan para sa channel na to. Okay guys, tanong, what is a virtual assistant? Ano ba talaga ang role mo as a VA? So, a virtual assistant is a self-employed worker who specializes in offering administrative services to clients from a remote location, usually a home office. Typical tasks our virtual assistant might perform include scheduling appointments, making phone calls, making travel arrangements, and managing email accounts, online stores, managing socials, etc. So, yun po ang isang trabaho ng isang virtual assistant. Usually, tayo po ay nagtatrabaho sa bahay. Ang mga kliyente po natin ay mostly, nasa malayong lugar, no? Kagaya po ng Australia, USA, Europe, no? Kapag mga international yung pinagtatrabuhan nyo, no? Or, pwede rin pong local, no? Pero, you still work from home. You don't work in the office. So, tanong, why are they hire VAs? Bakit ba ito nag-hire? Bakit ba itong mga tao na to nag-hire ng isang VA? Bakit ba? No? Ano ba? Dahil gusto lang nila magbigay ng trabaho? Ano ba? Yes, commonly po kasi guys, ang mga kliyente po sa online, they are very busy individuals. They are running a company, no? They're running a company,
They're entrepreneurs who are business owners who have a lot of things to do in their plate. Kaya kung makikita niyo sa picture, napakaraming hawak nila, no? So they are very busy people na they don't want to do the task that they don't want. No, they don't want to do the task that they don't want doing, mga repetitive tasks that they can eventually give to other people, especially us, virtual assistants, no, train you to do what they do or times to yourself. That is the reason why they hire virtual assistant. Yun, ikaw ang tinatawag nila kapag may kailangan sila, ano yung gagawin sa online, may mga gagawing trabaho, yun yung role mo so that they can do what they want. So that they can do or improve their business, multiply their business, no? Yun yung role mo as a virtual assistant. So pros and cons or simply pros. Pros and cons po ng pagiging virtual assistant. So, ang pagiging virtual assistant po ay hindi po ito ah hindi lang po ito madaling trabaho, no. Mahirap din po maging isang VA. Meron po tayong mga pros, meron tayong mga cons na may experience kapag ito po ay ito po yung career na tatahakin natin, no. Sabi nga nila wala naman po talagang madaling career, no. A very challenging career is very good rather than a very lowly career, 'di ba? Parang yung hindi challenging medyo hindi masarap gawin kasi hindi challenging. So, pagiging VA medyo challenging, no? Especially in the beginning, if you're starting. So, right now we're going to tell the pros and cons. The pros, okay, you can work anywhere, you can wear anything you want, set your own rates, do what you love, side projects, no? You can still do your business, no? So no degree needed, no traffic, and save more money. Kasi makapag-save ka ng pera kasi usually hindi ka nagbabayad ng pamasahe, hindi ka kumakain sa labas, mamahal ng mga pagkain sa labas, di ba? You can work anywhere kasi sa bahay lang, di ba? You can wear anything, di ka magastos sa damit, no? Side projects, you can still build a business, di ba? You can still build a business despite the fact that you have your own VA project, di ba? Kumbaga meron kang ibang sideline, no? Yes, and there's no degree needed. Di mo kailangan ng degree dito. Kailangan mo lang ng training. You don't need degree. Kasi dito, action, solusyon ang kailangan. Hindi mo kailangan ng papel, di hapon. So, di ba? Parang minsan kasi kadalasan ang norm, di ba? You need to be graduate in order for you to work. That is not the case. Sa Amerika naman, di ba? Hindi naman lahat doon educated na nagtapos sa kolehiyo, di ba? Minsan high school lang, tapos nagtatrabaho na sila. So, ganun sa Amerika. But here, as a virtual assistant, you don't need those. It's a good, no? It's a good thing if you're a college degree, college graduate, be able to understand, no? Be able to finish your graduate studies. Okay din yun, no? Wala ano, pero sa mga tao na ano, don't belittle yourself. Sa mga tao hindi nakapagtapos. Don't belittle yourself. So ito po yung mga pros, no? The cons is yung getting your first clients. Mahirap po makapaghanap ng unang trabaho, syempre, 'di ba? Yung office distraction, 'di ba? Sa bahay, marami ding distraction, 'di ba? Kung sa office, tatrabaho ka lang sa bahay kasi marami kang pwedeng ginagawa, 'di ba? Inuutusan ka, mga anak mo, 'di ba? Minsan maingay sa lugar nyo, 'di ba? Maraming distraction, no? Top competition for newbies, no? Pag nagsisimula ka pa lang, pag newbie, medyo mahirap, pero kaya naman. Lahat naman po tayo nagsisimula sa simula na wala, no? Ako din naman nagsimula po sa wala. And then you work alone. Kung ikaw nagtatrabaho sa bahay at hindi mo kaya mag-work sa sarili mo lang, hindi po para ito sa'yo. No? So, yun lang po. Mahirap, no? Mahirap po na itatrabaho mo kapag hindi ka marunong mag-isa. Usually po, nag-excel yung mga tao dito, yung mga marunong mag-isa sa buhay. Kasi nga, you work alone. May team ka eh. Kaso nga lang, sa bahay kasi, wala kang kausap. 'Di ba? Ikaw lang. Pag nag-iisa ka lang sa bahay, yun yung cons. So what do you need? You need a computer, laptop, brand new or second hand can work at least i5 or equivalent. Noise cancellation headsets,
wired internet. So ito yung kailangan mo para magtrabaho. Hindi po tayo pwedeng magtrabaho ng cellphone lang. Kailangan po natin ng headset. Siyempre, kailangan natin ng internet, no? Para gumana yung computer, no? Computer specs po yung mga kailangan natin, mga specs po. So last 2021, medyo mababa po yung requirement, nasa i3 lang. Ngayon, any laptop or desktop with a Core i3 or equivalent. No, depende po sa kung ano yung processor ng computer nyo, no. Dapat po equivalent sa i3 ay sa i5. At least 8 gigabyte of RAM will do the trick, no. Make sure you get a 512 gigabyte or more SSD or a larger traditional HDD with more than 500 gigabyte of storage or 1 terabyte na po. Kumbaga, kailangan po ito, no? Minimum na po ito, guys. Ito po ay minimum. At kadalasan po, lahat naman po ng computer na ngayon ay pasok na po dito. Yung mga bagong computer na po ngayon, no? Kahit mga second hand, pasok na po dito. Kaya na pong patakbuhin, no? Ng computer nyo. Marami na po kasing mumurahin yan. Minsan nga, second hand, 15,000. Okay na yung specs eh. So, yan na. Huwag kayo masyadong matakot. Pero syempre, kailangan nyo po mang computer. No, hindi po. Kasi marami po nagtatanong, pwede po ba maging VA pag cellphone lang? Kasi wala daw silang desktop. Mahirap po magtrabaho sa cellphone. So, kailangan po talaga ng computer. Kasi kailangan mo mag-type eh. Diba? Mahirap pag sa ano lang, cellphone. Okay guys, noise cancellation headsets. Ito po yung mga brand na sinasuggest natin, no, para sa mga headsets. Usually po ang ginagamit ko po ay Jabra, no? So yan po yung mga pwede nyong bilhin, no, mga less than 2,000 pesos po yung mga yan, no. Hindi ko na po sinulat kung ano yung iba yung mga tatak, no. Basta search nyo lang po Plantronics, Jabra, Logitech pa tapos hanap po kayo ng noise cancellation, no. Kayo na po ang bahala sa presyo, no, kasi kadalasan nagre-range naman po ang headset around 2,000 pesos below. So merong mga 1,100, merong 1,200, merong iba mga 2,000, mga 2,500 maganda na po 'yan. Sobrang ganda na niyan. Yung gamit ko po kasi pang YouTube po kasi to eh. So mas may pagkamahalan po yung gamit ko ngayon. Pero itong mga headset na pinapakita ko po sa inyo ngayon, kayang-kaya na po 'yan. No? Basta search lang po kayo sa Shopee, guys. Um, doon na po kayo. Kasi ayoko po mag-suggest ng pinaka-specific na brand eh. Bigyan ko lang kayo ng idea ko ng mga itsura, no? So, yan po yung hahanapin nyo. So, wired internet po, guys. The minimum right now are 50 Mbps po sa mga nagtatrabaho sa bahay at murang-mura na po yan. Ito po ay updated, no? Sa PLDT, they have 50 Mbps fiber only plan worth 1,299. At kung may pera naman po kayo, meron tayong budget, you can use the 200 to 400 Mbps fiber only plan. So only na po 'yan, no? Sa inyong local PLDT. Pasok na po. Parang commercial eh. So, punta po kayo sa pinakamalapit na PLDT office or online, check PLDT online in order for you para makapag-schedule na ng pakabit internet. Pero kung nanonood po kayo ngayon, marahil meron na po kayong internet. So, wala na po kayong problema. Kasi kung nanonood kayo ng YouTube, may internet kayo. Di ba? Kung nanonood kayo sa bahay ngayon, meron kayong internet for sure. So, yun lang po. Meron po tayong PLDT, may Globe. Sa Globe, meron silang 1499, 300 Mbps. So, dito yung um, kay PLDT, yung mga 1699 ay yung 1299.50 lang. Kay Globe, yung 300 Mbps, 1499 lang. So medyo mura kay Globe. Kaso nga lang, may mga areas po kasi na pangit si Globe, maganda si PLDT, maganda si Globe, pangit si PLDT. So you better find out kung anong pinakamaganda sa location niyo. No? Hindi ko po alam kung sino pinakamaganda dito. Lahat po sila sakit ng ulo. So, meron po tayong Converge din. No, brought to you by Converge FiberX. Now, faster. Up to 300 Mbps. Plan 1,500. So, ang gamit ko po, PLDT at Converge. So, yan po yung gamit ko. So, I have a main PLDT line that have a backup Converge. So, bahala na po kayo kung anong gusto nyong ipakabit. Make sure that your internet are wired internet. Hindi po pwede yung mga dangle-dangle lang ha, yung mga wireless-wireless ha. Kailangan po natin ng wired internet para hindi napuputol.
So, guys, saan po tayo nakakahanap ng mga clients? So, nakakahanap po tayo. Ito po yung mga listahan ng mga online freelancing platforms, no? Sa mga nagtatanong, saan po kami pwedeng mag-work? So, dito po tayo kadalasan naghahanap ng trabaho, no? Ako po ay dito po ako kadalasan naghahanap ng trabaho, no? Wala pong specific, no, kung saan diyan, no? Meron po akong dati nag-work po ako sa Upwork pero hindi na po ngayon na direkta po ako. So pwede kayo makapaghanap ng work sa LinkedIn, sa online jobs, free up. So if you want to discover these platforms, you can just tawag dito, search them in the internet, no? Kung saan po nakakahanap ng online work. But syempre itatakal natin yan as we go on, no? Pero syempre kailangan ko ipakita sa inyo kasi syempre may mga diyan magtatanong, saan po kami maghahanap ng trabaho? Yun po yung gusto kong sagutin, no? Ito po yung mga platform na pwede kayong maghanap or magkaroon ng idea saan po kayo hahanap ng work. So, hindi lang po ito, guys, no? Sa mga nagsasabi, dyan lang po ba? Hindi lang po ito, guys. Marami pa pong option, no? Marami na po akong video na nagawa para dyan dito sa YouTube channel ko. I'm just trying to give you an idea right now. But if you want to do your own research, pwede naman po yun, no? Pwede naman po yun. So yeah, how to get paid? Paano ba tayo babayaran? Siyempre, pag perang usapan. So minsan, pwedeng ginagamit PayPal, Payoneer, TransferWise, or crypto, or bank to bank, whatever you prefer, guys. Pero sa akin kasi, we're using TransferWise as or Wise na lang po ito, no? Na iba na po yung logo nila, Wise na lang po, wala nang TransferWise. Wise na lang po yung company na iba na po. So ito po yung mga kadalasan, no? Okay, helpful tip. Okay. You can use your previous job experience in order for you to get inside the industry. If you are a BPO worker, before you can apply to a voice jobs or specialties like real estate, VR, customer support. Guys, kung meron po kayong experience, no, kung kayo ay nagtrabaho sa call center, nagtrabaho na po kayo sa ibang industry, sa marketing, magagamit po natin yan, no? As a weapon in order for us to be able to position ourselves, no? As a virtual assistant. Kasi skill po yan eh. Learned skill po yan, experience, no? Pero kung wala naman, okay lang din. Walang problema doon, no? Pero binibigyan ko lang po kayo ng tip para at least magkaroon po kayo ng idea, no? Kung magtatanong, pag call center po ba madali? Eh, pwede. Pwede ko sabihin madali kasi mayroon ka experience pero hindi po yun absolute, no? Hindi po yung rule po porket nagtrabaho ka sa call center, pasok ka na. Hindi po ganun. So, hindi po ganun. So, yun lang po. That's a helpful tip coming from me. Okay. Ngayon, ano ba ang ginagawa ng VA? Ano ba ang mga ginagawa nila? No? So, sa training na po ito, tatalakayin po natin to isa-isa, no? Pero syempre, ang mangyari po dyan, magiging tapyas-tapyas tong video na to, no? Video per video, mag-upload tayo, no? I-upload po natin dito sa online, no? At kailangan nyo pong panoorin yun, video per video, in order for you to finish the training. Kasi tatalakayin po natin yan isa-isa, no? Isa-isa from email management, calendar management, VA tasks, booking appointment, following up with clients, database building, web research. Kumbaga, in the video, kung maalala nyo, in my later video, in my video na luma na, yung Virtual Assistant Training 1.0, yung version 1, tinalakay namin to. Pero syempre, nag-iiba kasi yung mga application, di ba? So ngayon, i-update natin yung videos at gagawa natin ng mga bagong kasi syempre kailangan natin mag-adapt sa bagong interface, no? Kasi nababago yung interface like yung email, na iba yung mga boto nila, hindi mo alam kung saan nahahanapin, nababago yung technology, pero doon pa rin naman, yun pa rin naman yung application, pero nababago lang yung interface. No? Parang Facebook, may mga bagong interface, nababago-bago yung kung ano-anong nilalagay nila, di ba? So, to be able to adapt to it, we're going to repeat, no? And add, no? Nagdagdag po tayo ng mga task na pwede natin gawin, no? Ng mga practice lessons in order for us to equip as a virtual assistant yung kumbaga exercise ng utak, no? Ko kailangan kasi natin guys, exercise yung utak natin. Mahirap naman kung puro madali lang sa buhay ang gagawin, no? So, yun lang.
pahirapan natin yung sarili natin dito sa training na to in order for us para syempre tumali yung buhay. 'Di ba? Ganun naman 'yun eh. Kung mahirap yung gagawin mo, dumadali ang buhay mo. Kung madali yung ginagawa mo, mahirap ang buhay mo. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So, 'yan yung mga ginagawa ng isang VA, no? So, database building, web research, setting up social media account, social media management, blog writing, website management, customer support, and every and else, blah, 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 blah. So, marami pa po kayong matututunan dito sa training na to. So, keep up, no? Keep up with the ano. Kumbaga, episode per episode, kailangan nyo pong panoorin para matapos nyo po. So, ang ginagamit po natin, no, as communication, unang-una po ay communication na ginagamit po natin, Slack. No? So, sa mga tao na nagtatanong, paano po kayo nag-uusap online? Ano ba yung application na ginagamit nyo, no? Ayan, binibigyan ko na po kayo ng unang application, no? Kasi, syempre, bakit ko inuna to? Syempre, in order for us to do our jobs, we need to know how to communicate, no? So, we use Slack, no? Hindi ko na po i-open yung Slack ko, no? Para dire-diretso yung presentation natin. So, sa Slack po, ayan, yan po yung logo niyan. Slack po yung ano yung tawag diyan, no? Bakit kasi wala yung Slack, no? Slack. Basta Slack po yan. Ang tawag po sa application na to ay Slack. Slack. So dito po kami nagko-communicate, nag-uusap, no, kadalasan ng mga um, clients online, no. So yan, Slack. Type nga natin Slack. Slack for communication. Yan. Yan po, oh, Slack. Kasi hindi ko na i-type eh. Pasensya na po. Ayan. So Slack. Yan po yung app. So para po malaman nyo ano yung ginagamit namin para, okay, present, yan. So, Slack for communication po. So, yan. So, yan po ang ating episode 1, no? Sa susunod na episode po, matututunan po natin, no, ang isang virtual assistant task. So, exercise na po tayo agad. Wala na pong paligoy-ligoy, guys. Exercise na po tayo agad, no? Meron tayong task na gagawin as a VA. So, mag-exercise na agad tayo ng brain cells kasi wala masyadong mangyayari kung paligoy-ligoy tayo eh. So sa susunod na video, I want you to get into the next video, episode 2 of this training para ma-exercise na po natin yung utak natin, no? Para makagawa na tayo ng isang task natin, no? Kasi maganda eh, mas maganda po kasi yung practice agad, no? So yung tapos na po tayo sa introduction ng virtual assistant, no? So ngayon, on this video episode 1, at sa susunod na episode ay VA task na po. So please find the video, nandito po yun sa playlist, no? Find the video, nandito po yun sa description. Panoorin niyo po yung next video or you can skip the video. Ito muna, stop ka muna, gawa ka ng ibang bagay na gusto mong gawin para hindi ka masyadong tamarin, no? At syempre guys, don't forget, don't forget, no, to hit the like button and subscribe po. No, wag po kayong makakalimot mag-subscribe kasi kailangan po natin 'yan para makatulong pa po tayo sa maraming tao. Okay guys, salamat and see you on my next video for this training. I hope you have a good time for this episode 1 virtual assistant introduction. Salamat po and have a nice day sa inyong lahat. Thank you.